sa family ni Tita Jing. Sa family po ni Tita Jing, Tita Tess, Naitere, si Tita Maylin, Tita Flor, yung iba po na hindi ko po matandaan yung name, and especially syempre sa family ni Uncle Morgan, Tita Cora, si Pastor Agape, and yung si Jaira at saka si Hadi na pinahiram yung room nila sa amin, di ba? Sobrang sa lahat po ng GCH, GIC Hong Kong, na actually po first time, kung ma-meet kasi first time po namin dito, pero super overwhelming yung pag-welcome niyo po sa amin, lalo na sa mga anak namin. Sabi ko nga, Tita Tess, na-spoiled yung mga bata, ayaw na po umuwi. Maski si Georgina, sabi niya nga po, dalhin ko na daw yung passport niya, iuwi ko na daw. Eh, sabi niya, paano paghanapan ka ng ID? Sabihin daw niya, kinain ng aso niya yung ID niya. Tapos paano paghanapin daw yung aso? Sabihin daw niya, namatay yung aso sa kinain ng ID. Ang dami po yung rason. Dahil gusto niyang magstay talaga. Kasi talagang, grabe, yung love po na natanggap namin. Talagang, ang Panginoon ay nandito nag-overflow po sa bawat buhay ng love. So, maraming salamat po muli. Especially talaga kay Tita Cora kasi alam niyo po may GC kami sa family ko. Sinishare ko yung experience dito. Sabi ng kuya ko, na-try niyo na ba yung mga street food? Sabi niya, hindi namin matry kasi puro restaurant kami kumakain. Tapos sabi niyo, nakabili ka na ba ng keychain? Sabi niyo, hindi ako makapunta kasi puro mall kami. Hindi kaya nakapunta sa mga chunky. Sabi ko kaya, sabi ko na, ay, sosyal. Kasi Tita Cora. Kaya super, talagang nagpapasalamat kami. Ayoko naman umuwi. Tita, baka may work na rin. So, ayun, maraming salamat po muli. And, if God's will, babalik po kami dito. Lima na po kami. Meron pong isa. Actually, konting sharing pa po. Ang plan po talaga namin, personal plan ko, mag-Hong Kong kami, tita, di ba, magsi 7 years old si Georgina. Tapos 2021, October 2021. Yun talaga yung plano na babanggit ko na rin kay tita na kasi gusto niya mag-celebrate ng 7 years birthday gift namin sa kanya. Pero pandemic dumating. Diba? So, hindi po kami natuloy. Eh, yun pala, may mas magandang plano. Kasi kung natuloy po kami noong 2021, hindi po niya na-experience yung 7th birthday na talagang party, naka-gown siya. Kasi talagang nag-party po siya sa Pilipinas eh. Since hindi kami natuloy, napag-ipunan na po. Kaya pinag-party na po siya. Pinag-party ko na po siya sa hotel. Yung talagang party talaga ng 7. So sabi ko, ang Panginoon talaga may mas maganda po plano. Kasi ang plano ko lang po na ma-experience niya is Hong Kong. Pero sabi ko nga sa kanya, grabe yung pagmamahal ng Lord sa'yo, anak. Pina-experience niya yung party mo nung 7, tapos 2023 pala, yung plano pala ng Panginoon, di ba? All expense paid pa. Kaya tapos may pa-Disneyland pa silang Picamora, di ba? By the church. Kaya, sobrang thank you po. Sabi ko nga, nag-ayos kami ng bagahe kahapon. Pinipicturean ko po, sinesend ko sa GC namin sa family. Ang dami mo namang dala. Actually, wala akong binili. Sabi ko, wala akong binili. Hindi pa kami nakakapamili. Sabi ko, grabe yung love dito sa Hong Kong. Talagang overflowing. Talagang umaapaw po. Yung punong-puno, siksik-lik at umaapaw. Tapos syempre, sa effort, lalo si Tita Tess, grabe si Tita Tess. Alam niyo po, sa buong stay namin dito, yung mga kuha ni Tita Tess, ang perfect picture namin. Nung nag-Disneyland po kami, wala kaming magandang picture. Pero nung nagpasyal po kami, pinasyal po kami ni Tita Flor at Tita Tess, Tita Glenda, nung sinend po niya, ang gaganda ng kuha. Pinag-print, photoshoot pa niya ako yung maternity. Picture ka. Kaya sabi ko, grabe yung first time po namin silang makilala, di ba? Kaya talagang ramdam na ramdam po yung pagmamahal. Kaya
again. Actually, nakikipag-kontrata na po si Jordan. Kaya, ako next year, ako nang bahala ulit. Kahit mayamutan, gano'n siya. Halika na. So, yun po again. Thank you so much po. And see you again soon. See you when I see you. Thank you. Hindi, ano po kasi siya, emotional siya, kaya nahiya pong magsalita kasi maiiyak. Minsan nga po nag-prayer for the food lang, iyak na yun. Kaya, ayun. Ako na po ba? Wala akong masabi, nasabi na lang. Siguro, mamimiss niyo yung kapogian ko. Hindi, ano lang, siguro short message lang. Na-experience namin dito is yung overwhelmed talaga yung pagmamahal ng Panginoon. Yung binigay niyong hospitality, yung binigay niyong love, nakita namin, and then alam ko dahil doon, may mga tinanim ang Panginoon sa puso mo. Amen. Then I know and I pray, isa tayong spirit, and then naramdaman din namin, lalo na kanila tita Cora, kay Uncle Morgan, kanila Hadi, kanila Jessie, kay Insan. Kahit napakakulit ni Lucas, masaya pa rin sila. And then siguro pag uwi namin, medyo lulungkot yung bahay. Kasi walang maingay. Walang nagsushow tuwing gabi. Ano pa ba? Walang nangungulit. Yun. Na nag-good morning. Sabi ko nga, Lucas, uwi na tayo. Sa tubigan. Mamimiss mo na si Ate Jessie. What will you say to Ate Jessie? Love you. Kaya ko lang wala. Love you. Yun lang po. And then, I'm releasing blessing upon blessing sa Family Hong Kong na patuloy na mag-serve with gladness. Patuloy na maglingkod. Kahit maraming trial sa buhay, maglingkod lang po tayo. And yun lang po. Pahabol lang po. I am so encouraged po talaga sa church family in Hong Kong. Kasi sa kada show po, more on kabataan. Yeah. Pero sa inyo po, di ba, tapos may work pa. Kaya mga kabataan naman po, di ba? Ang dami niyo po mga kabataan dito. Parang naramdaman ko, ito yung mga kaparehas kong edad. Kasi pagdating ng kalasyaw, batang-bata ako eh. Di ba yung feeling ko, I'm teenager. Yung mga ate, kuya po doon, pero dito, yung feeling ng anak. Kaya patuloy lang po tayo, patuloy lang po. Ang dami namin baon na share sa kalasyaw. So, patuloy lang po. Minsan mapapagod po tayo or may dadaan. Okay lang po minsan, pero huwag po tayo mag-stop. Patuloy lang po tayo. Alam nyo, kahit malayo kami sa kanila, we are miles away from them, pero nakita namin, nasusubaybayan namin ang spiritual growth nila. Talagang masasabi ko kahapon, si Brother Jordan ang nagbigay ng message at talagang makikita namin kung paano kayo lumabas. At syempre, kung paano ka si Pastor Hindi ko nga alam, baka siya yung anak naming nawalay. Kaya baka magalit ang tatay niya, saka nanay niya. At nakita ko din kay Divina, yung paano siya ginagamit, especially sa song leading. At itong manugang punto talagang napakagaling sa buhay. Magaling sa buhay na hindi napapabayaan ang gawain sa Panginoon. Kaya, we really thank God for this family. At dahil kay Lucas, kasi nung ilang gabi lang, konti lang, natulog siya doon sa kasi sa sala natutulog sila, Jaira, sila Hati, nakitabi siya.
Eh, nung pagtingin ko, kasi ako pabangon-bangon ako, ando siya. Maya-maya, bumangon ulit ako, nakita ko wala na si Judah. Ay, si Lucas. And then, nung nagluluto na ako para sa Saturday, andun din si Divina, sabi niya, Mama, di ba, tumabi ko sa'yo kasi mahal kita eh. Isipin mo, yung bata pa lang, yung salitang mahal, alam na alam niya na. Kaya tayong mga, sabihin na, mga tayo. Kung nababanggitin yung mga seniors, yung mga matatanda, dapat ang mahalin yung pambibig din natin sa bawat isa. Amen? So, gusto namin ipag-praise sa iyo. Amen. Lucas. How old are you, Lucas? 5. Marunong. Napakaliit naman po niya, biglang 5. Just joking. Hindi po tubigan kasi sa bahay po nila, konektado yung water station nila. Kaya ang tawag nila, Tubigan. Ayaw mo umuwi sa tubigan. Bahay nila yon tubigan. Thank you po, bye-bye. Okay, as a church, let's lift up our hands and pray for them. Lift them up to the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ni Brother Jordan at Sister Divina sa kanilang mga anak. Salamat po na sila inyong pinadpad dito upang, Lord, i-bless din ang iglesia nito sa pamamagitan ng kanilang mga talents sa kanilang buhay sa Panginoon. Ayon po dalangin, Panginoon, na kung ano pa yung ginagawa sa kanila, lalo pa yung igtingan ang kanyang pagtatrabaho sa buhay nila. Amen. Upang, Lord, patuloy silang hinuhubog mo. Patuloy silang magpahubog sa iyo. Upang, Lord, sa bandang huli, ikaw ay perfectong kawangis nila ayon sa iyong plano. Lord, I pray na gamitin mo sila ng lubusan. At naway marami pang mga kaluluwa makakakilala sa iyo dahil sa pamamagitan ng buhay nila. At hayaan mo, Lord, na magaling mo sila upang pakawalan ng mga nabibihag ng kalaban, upang i-release ang mga blessings sa iglesia sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi at pakikiisa sa layin mo sa buhay nila. Dalangin po namin na, Lord, you will be always with them, that your protection will be always upon them, and your anointing will continue to be stronger and stronger as they walk with you in their faith with you, Lord. And so, Father God, Lord, that your provision will never stop. It will continue to flow, that your abundance in their lives, that they will be a blessing to many, even to his family and to the church. In Jesus' name, Amen.